word in our hands, we're unspoken. We stand tall, in faith we rise. In His love we'll reach the sky. Jesus saves, our hearts proclaim. To the world we lift His name. From the home to the school to the nation's land, we stand together hand in hand. Through the word we will grow. In His truth we'll overflow. Jesus saves, we are free, building His kingdom for all to see. In every child His light will shine. Minds transformed, hearts divine. We teach the way, we guide the soul. Equipped to rise, we'll take control. Leaders of tomorrow, strong and bold. In His wisdom they'll unfold. Through trials and triumphs we will stand. For Jesus saves, His love demands. Jesus saves, our hearts proclaim. To the world we lift His name. From the home to the school to the nation's land, we stand together hand in hand. Through the word we will grow. In His truth we'll overflow. Jesus saves, we are free, building His kingdom for all to see. We will preach His word in season out. Our faith and mission will never doubt. From generation to generation we will lead. In Christ alone we've been free. Jesus saves, our hearts proclaim. To the world we lift His name. From the home to the school to the nation's land, we stand together hand in hand. Through the word we will grow. In His truth we'll overflow. Jesus saves, we are free, building His kingdom for all to see. Jesus saves ministries, we will stand to spread His love across this land. Through His word we'll rise above. In His power we're filled with love. Jesus saves. Even praise God. Magbago po sa lahat ng ating mga kaibigan sa pagkakataon. At patuloy mo sa pinigin mo sa kasama buhay at pagpuri at sumpa sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah.
Patuloy natin siyang itaas. Hallelujah. Sa ating papuri at pagsamba sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Hallelujah. Yes, O Jesus. Malaya ka pumilo sa aming pagkakataan. Hallelujah. Sa aming papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Purihin mo
sa Panginoon. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Ito po yung unang pagkakataon na gawin po natin ang online worship service, no? Under po ng Jesus Saves Ministry. Siyempre, ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. And welcome po sa lahat ng kasama ngayong pong gabing ito sa mga anak ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa sa gawain po ng ating pong Panginoon. Praise God. Bago po ako magtuloy-tuloy magsalita, okay lang po ba yung ating pong boses? Or klaro po ba dyan? Okay, thank you. Salamat po. Praise God. Salamat po sa ating pong Panginoon ngayong pong gabing ito. Ang ministeryo po ng Jesus Saves ay patuloy po na nais po nating maikalat ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako ng Pilipinas o ng mundo, no? Sa pamamagitan po ng ating pong online, sinasamantala po natin ang ganito pong pagkakataon upang patuloy po na ang salita ng Diyos ay marinig po ng bawat isa po sa atin. Hindi lang po mga mananampalataya, kundi maging po yung mga nangangailangan po ng salita ng Diyos at ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. At ngayon pong gabing ito, tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoon sa inyo pong presensya, mga minamahal kong kapatid, no po. Kayo man po ay nasa ibang iglesia at miyembro man po kayo ng Jesus Saves Ministries, Camarin or ibang church po, no. Salamat po sa ating pong Panginoon sapagkat ngayon pong gabing ito, tayo po'y kanyang pinagkaisa upang patuloy po sa isang layunin, no po. Ang layunin po ng gawaing ito ay maitatag ang kaharihan ng ating pong Panginoon at patuloy po na mahipahayag ang kanyang buhay at banal na salita sa lahat ng dako, no? At makarinig ang mga tao ng salita po ng Panginoon. At ang salita ng Diyos, ito po ay salita ng katotohanan at salita po ng kaligtasan at salita po ng biyaya na magbibigay sa ating pong lahat, no, na makakarinig po nito. Okay, ngayon pong gabing ito, samahan niyo po ako, sama-sama po tayong mag-aral at magbulay ng salita ng Panginoong Hesus. No po. Salamat po sa lahat ng mga naririto. Hindi ko na po kayo isa-isain pa, medyo marami-rami po tayo, no? Baka makaubos po ako ng maraming oras, sabay ganun, no? Praise God. At welcome ko lang po ang isang kamanggagawa ko rin po na ngayon po ay kasama doon po sa San Jose City, pati yung mga members po natin doon. So si Pastor Aya, no po, Pastor Ramel Ralios, yan po. Thank you so much sa Panginoon at kasama po natin ang ating pong kapatid na ito. At ito rin po ay bunga, no? Maririnig nyo rin po ang kanyang testimony. Bunga po ito ng online na gawain po nating Bible study hanggang siya po ay mag-commit sa Panginoon at gamitin ng Lord at ngayon po siya ay naka-assign as assistant pastor doon po sa Jesus Saves Ministry, San Jose City, Nueva Ecija. So salamat po sa ating pong Panginoon. Okay, ngayon pong gabing ito, mga minamahal kong kapatid, hayaan niyo po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon pong gabing ito ay sama-sama po tayong pagpalain ng Panginoon. Magpalakasan po tayo at patuloy po na ang biyaya ng Diyos ay isa sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita. Okay, nais ko pong kayong dalhin sa aklat ng Galacia, kabanatang 3, talatang 26 hanggang 29. Okay? Po, i-generalize ko lang po. Magandang gabi sa Japan, dito sa Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. Magandang umaga po dyan po sa bansang USA. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Verse 26, ito po ang salita ng Panginoon. Galacia, kabanatang 3, talatang 26 hanggang 29. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Udyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham
at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Diyos ang siya pong magpala sa kanya pong buhay na salita na ating pong binasa ngayon pong gabing ito. Gabayan po tayo ng banal na Espiritu Santo sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. Nawa po, saan man po kayo naroon, sa trabaho man, sa bahay, o saan man po na kayo nandoon, no, na ngayong pong gabing ito ay patuloy na mangusap ang Panginoon sa buhay at puso ng bawat isa. Okay? Yan po ang salita ng Diyos. Galatians chapter 3 verses 26 to 29. Dito ay pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa ating pong lahat, sa mga mambabasa, maging sa mga mananampalataya, Hudyo man o Grego, maging ang mga Gentiles. Ito po ay kanyang idiniin, no, na ang sino man na nakipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat, tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo Jesus, na sumampalataya, tayo po ay naging mga anak ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? So dito ipinakita po, mga minamahal na kapatid, ang sabi, isinuot sa atin mismo. O ibig sabihin, ang Panginoon ay naghari mismo sa ating pong mga buhay. Lumuklok sa ating pong puso. Ang Diyos ay nasa sa atin. Kaya nga po, sa John chapter 1, verse 14, ang tawag sa Kanya ay Emmanuel. God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Naging tao ang salita, nanirahan sa piling natin, ang sabi po doon, at siya po ay kasama po natin magpakailan, kailan paman. No po. Okay, so dito mga minamahal kong kapatid, ngayong pong gabing ito, ang Diyos ay napakabuti niya na kung bakit po tayo naririto. Ako po'y naniniwala, mga minamahal kong kapatid, ito pong gawaing ito ay itinakda at inilagay ng ating pong Panginoon para sa ating mga mananampalataya, upang ipagkaloob po sa atin, mga minamahal kong kapatid, ang katiyakan, ang kanyang pangako at ang kanya pong dakilang panukala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito, mga minamahal kong kapatid, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, mayroong word na ang Diyos ay sumasa atin. Pag sinabing ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos ay nabubuhay sa atin. Ang Panginoon ay naghahari sa atin. Ang Diyos ang siyang nangunguna sa atin. Okay? Ang sabi po dito, mga minamahal na kapatid, binigyan po ng reconciliation. Nang sabi ni Apostol Pablo in verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, kapag ang isang tao ay nakipag-isa, naniwala, sumampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, ikaw man ay isang Gentiles, ikaw man ay isang Grego, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong lipi, anuman ang estado ng iyong buhay, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, you are in Christ. Ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo. Yeah, sabi ng verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Praise God. Ngayon pong gabing ito, mga minamahal kong kapatid, sa ating pong pakikinig ay nais ko pong mag-iwan sa inyo ng ilang bagay. 3 bagay lang po ito. Ang ating pong pag-aaralan ngayon pong gabing ito ay pinamagatang kong to be in Christ. To be in Christ. Ang nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo po ay na kay Kristo na. Ang Diyos ang siyang nag-aari sa atin. Katulad ng paliwanag po kanina ni Apostol Pablo in the book of Galatians chapter 3 verses 26 to 29. Ang sino mang nakipag-isa at sumampalataya sa Kanya, tayo po ay na kay Kristo na. And to be in Christ, anong ibig sabihin po nito? To be in Christ means to be spiritually united with Jesus Christ. Ibig sabihin po, to be spiritually united with Jesus Christ. Tayo po ay kaisa na ng ating pong Panginoon. Before, we are dead in spirit. But to be in Christ, we alive with Christ. Tayo po ay kasama ng ating pong Panginoon. Binuhay ng ating pong Panginoon ang ating pong patay na espiritu. Bakit? Kasi tayo ay nakipag-isa sa Kanya.
Kaya kapag sinabi pong in Christ, mga minamahal na kapatid, ibig sabihin to be spiritually united, spiritually alive, spiritually no po na tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay. Okay? Isa pa po, to be in Christ means to be personally united with Jesus Christ through faith. Hindi lang spiritually, kundi personally, individually. Tayo ay malayo sa Panginoon before. Pero mga minamahal na kapatid, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, not only spiritually na tayo po'y binuhay ng Panginoon, but personally. Pag sinabing personally, ito pong makasalanan po nating itong katawan o sinful nature na to ay nilinis ng Panginoon at tayo ay malaya ng makakalapit sa kanyang kabanal-banalang trono. Kaya yan po ang ibig sabihin ng to be in Christ. Okay? Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. This is our new identity. Before, we are the kalaban ng Panginoon. Tayo po ay kaaway ng Diyos. Tayo po ay malayo sa Panginoon. But today, ngayong panahon na ito, dahil tayo ay nakipag-isa sa Kanya, tayo ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. In verse 13, ang sabi ng John chapter 1 verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. Mga minamahal na kapatid, tayo ay naging to be in Christ because ito po yung layunin at kalooban ng Diyos. Ang Diyos po, mga minamahal na kapatid, ang nagdesisyon. Ang Diyos po ang gumawa at nagplano ng kaligtasang ito para ikaw at ako ay maging kaisa ng ating pong Panginoong Jesus. Okay? Tuloy po natin, mga minamahal na kapatid. No po, tatlong bagay lang po ang nais kong iwan sa inyo ngayong pong gabing ito na ang ibig sabihin po ng to be in Christ. Okay? Hindi lang po spiritually united but physically united. At hindi lang po yun kung ano yung mangyayari sa atin bilang nakipag-isa sa Kanya at kung ano ang ibig sabihin ng to be in Christ. Okay? To be in Christ means we receive new life in Christ. Tayo ay nakatanggap ng bagong buhay sa Panginoon. Okay? To be in Christ means we receive new life in Christ. New creation. When you are in Christ, you are considered a new creation. Free from sin and with a new identity. Kaya mga minamahal kong kapatid, no po, napakapalad natin. Pinagpala tayong tunay kapag tayo ay na kay Kristo. Bakit? Kasi mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon Diyos Ama, ang tingin niya sa atin ngayon ay hindi na taong makasalanan. Ang tingin sa atin ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, tayo ay isang malinis, banal sa harapan ng Panginoon. Bakit? Dahil sa ating pananampalataya at pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Na gusto pong ipahayag at ipaliwanag sa atin ng Diyos na dapat nating isa pamuhay bilang kanyang mga anak. Kaya kapatid, kapag sinasabi na tayo po ay in Christ, and to be in Christ means we receive new life in Christ. Ito po ay mga salita o binabanggit ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 5:17 na ito po ay talagang alam na po natin bilang tayo pong mga anak niya. Ang sabi po ng verse 17 ng 2 Corinthians chapter 5, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Tayo ay mga bagong nilalang ng ating pong Panginoon. We are new creature. Okay? Dahil po ang ating pong Panginoon ay binago at binigyan tayo ng bagong buhay. Bagong estado ng ating pong buhay. Before, we are enemy of Christ. Before tayo po ay patay dahil sa kasalanan. Before tayo malayo sa Panginoon. Before napakalaking agwat natin sa Panginoon. But praise the Lord, through Christ Jesus, to be in Christ, mayroon tayong bagong identity. Mayroon tayong bagong pagkatao. Mayroon tayong bagong
buhay sa ating pong Panginoon. The reason why, mga minamahal kong kapatid, ang JSMI, ang kabuuan po ng Jesus Saves, no po, ito ang kanyang puso. Ito yung kanyang layunin, ito yung kanyang goal. Maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat sa isang taong makasalanan, mayroon pong malaking pag-asa. Sa isang taong nawawalan ng pag-asa, mayroon pong malaking pag-asa na naghihintay sa atin. Sa tao na iniisip niya kapag dumaan siya ng problema, ng sirkumstansya, even ng sakit at ng karamdaman, or kapag siya'y namatay, inaakala ng tao wala ng pag-asa, wala ng buhay. Pero mga minamahal kong kapatid, to be in Christ and in Christ, kapag tayo po'y nakipag-isa sa Kanya, mga minamahal kong kapatid, tayo po ay bibigyan ng Diyos ng panibagong buhay. Tayo ay bibigyan ng Panginoon ng pag-asa. Tayo ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Marami pong mga taong inipo ng Diyos ang kanila pong buhay nung sila po'y nakarinig ng salita ng Diyos. Nung sila'y nakipag-isa kay Kristo Jesus, sila po ay binigyan ng panibagong pag-asa, buhay at pagkakataon na ang ngayon po, sila'y nakakaranas ng tinatawag na bagong pagkatao, na sila'y nakakaranas ng bagong panimula upang patuloy ang buhay ay magamit for God's glory and for God's kingdom. Ito rin po ang layunin na kung bakit po naisilang at ipinagkaloob ng Diyos. Ito pong online worship service na kung saan po ay iniimok ko po ang bawat isa bilang isang mananampalataya. Ang agenda po dito, mga minamahal na kapatid, ilapit ang tao. Sila po ay magkaroon ng personal na ugnayan kay Kristo upang si Kristo'y maghari sa kanila. Bakit? Kapag ang Diyos ay nasa sa kanila, katulad natin, magkakaroon din sila ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Yan po, to be in Christ means we receive new life in Christ Jesus. Ang sabi po ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, ang sabi niya dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Alam niyo po kapatid, to be in Christ, mayroon tayong bagong buhay sa Panginoon. Ang buhay na ating lalakaran ay exactly binanggit sa Ephesians chapter 4 verse 24 ni Apostle Paul na ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkataong nilikha, kalarawan ng Diyos, na tayo po before ay makasalanan, malayo sa Diyos at ang nakikita sa atin ay kasamaan. Pero mga minamahal na kapatid, nung tayo nakipag-isa sa Kanya, ngayon po'y isinuot natin si Kristo at binigyan tayo ng bagong pagkatao, nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Katulad po ngayon pong gabing ito kapatid, isang bagong pagkatao na ibinigay sa atin ni Lord, tayo ay nakikiisa sama-sama upang papurihan, upang sambahin, upang pasalamatan ang Diyos. At ito pong ganito pong pagkakataon ay pagpapahayag sa atin na isa pong matuwid, banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Una pong ating pong makikita, to be in Christ kapatid, ay ang tayo ay mayroon pong natanggap, receive new life in Christ. Okay? Pangalawa, mga minamahal kong kapatid, to be in Christ means there is freedom. To be in Christ means there is freedom. Freedom what? Anong kalayaan ang ating pong natanggap? Freedom from all bondage of sin. Freedom from all curse of sin because of sin. Tayo po, kaya sabi nga po ng Romans 8:1, there is no condemnation for those in Christ Jesus. For those in Christ Jesus ang sabi po doon. Kaya in Christ Jesus, there is no condemnation and we are free. We are free indeed. Freedom in Christ is the idea that Jesus' death and resurrection set people free from sin and gave them the ability to live in the relationship with God.
Mga minamahal kong kapatid, no po, isang natanggap natin at nakikita sa atin kapag tayo ay in Christ, na kay Kristo Jesus, and to be in Christ, we receive freedom through our Lord Jesus Christ. Tayo ay pinalaya niya sa kasalanan, pinalaya niya sa sumpa, palalayain niya sa anuman pong gawa ng kalaban sa atin. Even though tayo'y nakakaranas ng sakit bilang tao, pero kapatid, katulad ng testimony natin kaninang narinig, ang Diyos ay tayo po ay kayang pagalingin at palayain sa lahat ng uri ng karamdaman. At hindi lang po yung kapatid, tayo ay pinalaya ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. We receive freedom from kapahamakan sa kamatayan at doon po sa inalaang impyerno kay Diablo, kay Satanas, upang tayo po ay magkaroon ng kalayaan sa Panginoon, po tayo ay nakipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. In John chapter 8 verse 34 to 36, ang sabi niya po dito, mga minamahal kong kapatid, verse 34, sumagot si Jesus, "Pakatatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan." Verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Mga minamahal na kapatid, tayo na nakipag-isa kay Kristo Jesus, we are the child of God. Kapag tayo ay child of God, anak ng Diyos, kabilang tayo sa Kanyang kaharian magpakailan-kailan pa man. Kaya po mga minamahal na kapatid, isa sa ginawa ng Panginoon sa atin ay pinalaya tayo sa kasalanan. Kaya sabi ng verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ay magiging tunay na malaya. Okay? Mga minamahal na kapatid, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, to be in Christ po, natanggap natin ang tunay na kalayaan, the true freedom, the bondage from the sin po, at tayo po ay Kanyang ibinilang na Kanyang mga anak at hindi na alipin po, kundi tayo ay mga tagapagmana ng Kanya pong kaharian. Kaya ang ibig sabihin po ng to be in Christ means there is freedom. At pwede po nating ilagay po dito, there is freedom and there is eternal life in Christ Jesus. Sapagkat mga minamahal na kapatid, iyan po ang kaloob ng ating pong Panginoon. Tuloy po natin, pinaliwanag din sa Aklat ng Roma, Kabanatang 20 hanggang 23. Okay, ang sabi niya, Roma chapter 6, Kabanatang 6, talatang 20 hanggang 23. Verse 20, noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Okay? Kaya kapatid, kapag tayo ay to be in Christ or in Christ, okay, tayo ay pinalaya na ng Diyos doon sa kasalanan at ngayon tayo ay saklaw na ng katuwiran. Verse 21, ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga ng mga iyon. Praise God. Ngunit, ngayong pinalaya kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ng verse 20, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero mga minamahal na kapatid, good news, dahil hindi na po tayo doon. Tayo ay binigyan at pinalaya na ng ating pong Panginoon. Kapag tayo ay na kay Kristo, hallelujah, ang kasalanan po ay binayaran na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. That's why mga minamahal na kapatid, every first Friday, mayroon tayong banal na hapunan. Mamaya, mayroon po tayong Holy Communion. Ito po yung exactly ginawa ng ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, bayad na ang kasalanan mo. Kaya hindi ka na magbabayad sa kasalanan mo, wala nang kamatayan. Ang binabanggit na kamatayan doon ay yung second death doon sa apoy ng impyerno na kaparusaan. Kaya sabi ng Roma 8:1, there is no condemnation. Praise God. Kaya to be in Christ and in Christ, kaya mga minamahal kong kapatid, huwag tayong aalis kay Kristo. Manatili tayo sa Panginoon. Tatagan at lakasan po natin ang ating pananampalataya. Bakit po? In verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit
ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Again, kung babasahin po natin ito in English version, in Christ, ang sabi, mababasa natin, kapag tayo ay na kay Kristo Jesus, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Ito yung kaloob ng Diyos. We are free from the penalty of sin. Binayaran na ng Diyos, malaya na tayo noon sa kabayaran ng kasalanan o sa penalty ng kasalanan through our Lord Jesus Christ. Kaya kapag tayo ay na kay Kristo, we are in Christ, and to be in Christ, mga minamahal kapatid, ang natanggap po natin ay freedom. Ibig sabihin, there is freedom. There is eternal life in Christ Jesus. Okay? Yan po. Pangatlo, mga minamahal kong kapatid, to be in Christ means we are forgiven. Tayo ay pinatawad na ng Diyos. Tayo ay malinis na sa Kanya pong banal na harapan. In Christ we are forgiven means that God has removed sins and restore a relationship with Christians through the death of Jesus Christ. Hallelujah. Kaya mga minamahal kong kapatid, nung ang tao ay nagkasala, nahiwalay siya sa Diyos. Okay? Na-disconnect siya sa ating pong Panginoon. But praise the Lord, dahil kay Kristo Jesus, kaya nga po kapag tayo ay in Christ and to be in Christ, na-restore, na ibalik muli yung relationship na yun. Bakit? Kasi tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya mga minamahal kong kapatid, yan po ang ginawa sa atin ng Panginoon. At kapag tayo ay na kay Kristo Jesus, kapatid, no po, tayuan po natin yung bagong buhay na pinagkaloob sa atin. Tayuan natin yung kalayaan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayuan natin yung ating pong estado na tayo ay malinis at pinatawad na ng ating pong Panginoon. At mga minamahal kong kapatid, it is worth it na ito'y ating ipahayag, na ito'y ating ipaglandakan. Ito man po ay sa online, saan man po tayo naroroon, saan mang lugar, na dapat po ito'y ating ipahayag na kapag tayo ay na kay Kristo, tayo po ay mayroong bagong buhay kay Kristo. Tayo po, mga minamahal kapatid, ay may kalayaan at tayo po ay pinatawad at nilinis ng Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin, hindi po ako karapat. Dapat, Lord, yes, totoo po yun. Walang marapat sa atin. Lahat ay nagkasala. Subalit kapatid, si Kristo ay bumaba para sa atin, upang tayo ay abutin at upang sabihin sa atin kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay Kanyang dilinisin at magiging marapat at karapat-dapat sa harapan ng Diyos Ama. Hallelujah. Ibig sabihin ng to be in Christ means we are forgiven. Mga minamahal kapatid, forgiveness no po is a means to freedom. Forgiveness can lead to a closer relationship with God and a path to healing and peace. Forgiveness is a gift. God offers forgiveness through faith in Jesus Christ. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang pagbibigay ng kapatawaran sa atin ng Diyos, no po ay ito'y libre din pong regalong ibinibigay sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. This is exactly na pinapaliwanag ng Galatians chapter 3, verse 26 to 29, yung talata o pasayang binasa po natin kanina. Mga minamahal kapatid, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, kapag kayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang isinuot mismo ay si Kristo o si Jesus, na kung saan siya'y matuwid, ikaw rin ay magiging matuwid. Pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang sabi ng Ephesians chapter 1, verses 7 and 8. Ang sabi niya, verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandaang loob. Verse 8, na ibinuhos niya sa atin ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman. Kaya mga minamahal kapatid, kapag tayo ay in Christ and to be in Christ, this is exactly na ipinagkaloob at ibinigay sa atin. Ito na yung ating pong identity.
And praise the Lord, mga minamahal kong kapatid, ngayon pong gabing ito, na tayo po mga kaluluwa na narito, first timer na ginawa po natin, na mayroon pong migit 20 na kaluluwa, almost 22 or 20 plus na kaluluwa na binibigay po at sinasabi sa atin ng Diyos, ito po ang ating pong estado. Ito yung ating kalagayan kay Kristo Jesus. Tayo po mga minamahal na kapatid, no po ay pinagkalooban ng Diyos ng tinatawag na pagpapatawad. Okay? Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi po dito mga minamahal na kapatid, pinakauling verse ko po, Acts chapter 13, 38 to 39, Gawa, Kabanatang 13, talatang 38 hanggang 39. Dapat ninyong malaman, sabi niya, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesucristo ay ipinapangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala. Amen. Praise God. Mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Andan po natin kapatid, tayo na nakakay Kristo, tayo na sumampalataya sa Kanya, sinasabi po dito, we are free sa kasalanan. Pinalaya na sa lahat ng pagkakasala. We are forgiven. Praise God. Salamat po sa ating pong Panginoon. Okay, ito na po talaga yung last, Ephesians 2:13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, Efeso 2:13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, there is a reconciliation. There is forgiveness of our sin. Ibig sabihin, tayo ay malaya na makakalapit sa kabanal-banalang trono ng Panginoon. Bakit? Dahil sa dugo ni Kristo. Mamaya, makikiisa tayo sa Holy Communion, iinumin natin ang dugo ng Panginoong Hesus. Ang saro na ating pong hawak ay simbolo po ng ating pong pakikipag-isa at pagkakilala, pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal kong kapatid, no po, tayuan natin to, paniwalaan po natin to, at isapamuhay po natin dito because we are in Christ. To be in Christ and in Christ, number 1, we receive new life. Number 2, there is freedom from the slave of sin. And number 3, we are forgiven. Okay? Pwede po bang pakilagay? Hashtag new life, hashtag freedom from the slave of sin, and then hashtag I am forgiven. Batid ko ngang kailan pa man, di ka nangailangan, pagkat sa iyo ang lahat, hatid ko may gintong gantay. Paging itong buhay ay di maaring magdadal sa kaluwalhatian mo. Gayon pa man
pag-ibig at katapatan sa amin. Kami ngayon, Panginoon, ay darako sa tinatawag na banal na hapunan. Linisin niyo po ang bawat isa po sa amin at aming inaalala, O Diyos, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong sakripisyong ginawa doon sa krus. At kami po, O Diyos, ay nakikiisa at sumasampalataya na kayo po, Panginoong Hesus, ay namatay para sa amin. At kayo, Panginoon, ay hindi na natiling patay. Lord, kayo po ay muling nabuhay at nabubuhay magpakailan-kailan pa man. Basbasan niyo po ang tinapay na aming pong hawak. Linisin niyo po ang aming pong puso at kaisipan. Gawin niyo pong marapat ang lahat ng pupuwang. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong katawan na inialay at inihandog para sa amin. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name, isubo po natin ang tinapay. Ang sanang bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang sanang bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugo dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo. Ang sabi po ng Biblia sa verse 25 ng 1 Corinthians chapter 11, matapos magapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Tila namin Diyos, marami pong salamat. Itaas po natin ang saro na atin pong hawak. Ito ay katas ng kubas na sumisimbolo sa dugo ng Panginoon. Maraming salamat aming dakilang Diyos sa inyo pong banal, malinis, walang batik na dugo, Panginoon, na inyo pong ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, tumulo ang iyong dugo mula sa inyo pong ulo hanggang talampakan. Sumisimbolo, O Diyos, na ang buong katauhan po namin at pagkatao, O Diyos, ay nilinis mo sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. At ngayon po, O Diyos, sa aming inaalala ito, basbasan niyo po ito, linisin niyo po kami, gawin niyo po kaming banal at marapat sa inyo pong harapan. Dahil sa aming pakikipag-isa sa iyo at pananampalataya, Panginoon, O Lord, naniniwala kami, O Diyos, kami malinis na sa inyo pong banal na harapan. Thank you, Father God. Kung aming dalangin, in Jesus' name, inumin po natin ang saro ng Panginoon. Tinapay ng buhay, ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang nabayubay, yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. As a closing prayer o ang ating pong panalangin, nanyayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay muli lumapit sa dakong kabanal-banalan ng ating pong Panginoong Hesus, sapagkat tayo ay malaya nang makakalapit sa Kanya, sapagkat tayo ay na kay Kristo Hesus na. We are in Christ. And to be in Christ, naranasan po natin ang bagong buhay na kaloob ng ating pong Panginoon. Naranasan din po natin at ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang kalayaan. Kalayaan mula sa sumpa ng kasalanan. Kalayaan sa lahat ng uri ng kasama. Kalayaan mula sa gawa ng kalaban ng diablo.
Hallelujah. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng isang malinis na buhay. Buhay na kaaya-aya at karapat-dapat sa kanya pong banal na harapan. At tayo po ay pinatawad at lilinis na ng ating pong Panginoon. Salamat po aming dakilang Diyos ngayong pong gabing ito, Lord, sa unang pagkakataon na ginawa po namin, O Diyos, ang gawain ito through online. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginamit, sa mga anak mong idinako, sa mga anak mo, Lord, na tumugon sa iyong panawagan. At salamat, O Diyos, ngayong pong gabing ito, sapagkat hindi nyo kami binigo, Panginoon. Sapagkat, Lord, minsan pa ay inyo po, Panginoong Jesus, ay sinasabi sa amin, O Lord, inilalagay sa puso at isipan namin, maging sa aming buhay, Panginoon, na kami, O Diyos, sa iyo, Panginoon, hallelujah, ay may bagong buhay. Ang buhay naming dating magulo ay pinalitan mo, O Diyos, ng may kaayusan, Panginoong Yesus. Ang buhay naming dati, Lord God, ay marumi at ngayon po, Panginoon, ay malinis sa iyong banal na harapan. Ang buhay po namin, O Diyos, dati walang pag-asa, walang kapag-apag-asa, Panginoon. Ngunit ngayon, O Diyos, hallelujah, ay punong-puno kami ng pag-asa dahil sa iyo. Ang buhay namin, O Diyos, dati ay hindi po namin alam, Panginoon, ang mga bagay patungkol sa iyo. Subalit ngayon, Panginoon, to be in Christ and in Christ, Lord, hallelujah, tinuturuan niyo po kami kagaya po nito. Ngayon pong gabing ito, O Diyos, ang aking pong panalangin bilang iyong abang lingkod, ang lahat ng inyo pong mga anak na kasama po, Panginoon, ngayong gabi, na ngayon, O Diyos, ay nakiisa sa iyong banal na gawain. We believe, Father God, sinabi mo sa iyong salita, nasaan man ang 2, 3 na nagkatipon sa iyong banal na pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan, O Diyos. Ngayong pong gabing ito, Lord, malayo man ang aming distansya, malayo man ang isa't isa sa amin, pero Lord, pinagkatipon niyo po kami, pinagkaisa niyo po kami sa pamamagitan ng ganito pong platform ng online na gawain, O Diyos, o worship service. Thank you, Father God, ngayong gabing ito, Lord. Hallelujah. Saan man naroong lugar ngayon, O Diyos, ang iyong mga anak na nakiisa sa iyong banal na gawain, I pray, Lord, na buksan mo ang durungawan ng kalangitan. O Lord, patuloy, O Diyos, ibuhos sa kanyang buhay ngayon. O Lord, ang pagpapalang spiritual, ang pagpapalang financial, ang pagpapalang pisikal na kailangan po ng iyo pong mga anak. Abutin niyo po kaming lahat. Kumilos ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Pangunaan niyo po kami, O Diyos. Maghari ka sa puso at buhay namin, Panginoon. At ngayong gabing ito, O Diyos, patuloy, Panginoon, O God, anuman, O Diyos, ang hinihingi ng inyo pong mga anak. Anuman, O Diyos, ang kanila pong nararanasan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang kanilang mga inaharap ngayon, O Diyos, mga challenges man po, Lord, circumstansya, or even, Panginoon, mga katagumpayan, pagpapala at biyaya. O Diyos, pangunaan niyo po kami. Manguna ka palagi sa amin. Gabayan niyo po kami. O Lord, patuloy niyo po kaming samahan. Sapagkat Lord, kung wala ka, wala po kaming magagawa. And thank you, Father God, ngayong gabing ito, niremind niyo po muli sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, ay nasasayo na kami, O Diyos, O Lord, kayo ang aming isinuot. Kayo'y nag-aari sa buhay po namin. Kaya naman, Panginoon, patuloy, Lord, mamuhay kami ng buhay na may bagong pagkatao, bagong buhay. Mamuhay kami, O Lord, na may kalayaan, O Diyos, sa lahat ng uri ng gawa ng kasamaan, maging ng dyablo, Panginoon. At kami, O Diyos, ay mabuhay, Lord God, na isang pinatawad, nilinis mo, Panginoon. Hindi kami mabubuhay, Panginoon, na under guilt, Lord, kundi, Panginoon, mabubuhay kami, O Diyos, ng may, Lord, hallelujah, kapayapaan, na mayroon pong kalinisan. Salamat po ngayong gabing ito. Pagpalain mo ang gawaing ito, O Diyos. Hallelujah. Magdako ka pa ng marami pang kaluluwa, O Diyos, na nangangailangan po ng iyong mga salita. Hayaan mo, Lord, patuloy, Lord, gamitin mo ang mga anak mong ito, O Diyos, upang patuloy, Lord, maging channel of blessing kami, Panginoon. Hindi lang channel of blessing ng mga financial, ng mga material, Panginoon. Bagkus, Lord, maging channel of blessing kami ng mga spiritual blessings, ng mga salita mo, O Diyos, ng mga pananampalataya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, ngayong gabing ito. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila.
Bless niyo po, Lord, ang JSMI worship, online worship service. Ito po ang umpisa, Panginoon, na marami pa po kayong gagawin. Marami pa po kayo, O Diyos, hallelujah, na ipaparanas na kabutihan sa inyo pong mga anak. Thank you, Father God, ngayong gabi. Salamat sa answer prayer. Salamat sa mga blessings. Salamat, Lord, sa inyong pong kalakasan. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa bagong buhay. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kapatawaran. At higit sa lahat, Lord, salamat sa buhay na walang hanggan na inyo pong ipagkakaloob sa amin. Thank you, Father God. Hallelujah. Tinataas ko po ang aking kamay. Sumaatin ang biyaya, ang pagpapala, ang bendisyon, ang walang sawang basbas ng Diyos, siyang muling sasaatin ngayon at magpakailan paman. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise Jesus saves ministries, we will stand to spread His love across this land. Through His word, we'll rise above. In His power, we're filled with love.